Hi guys, good afternoon, happy midweek. So isi-share ko po sa inyo kung ano nangyari dun kahapon sa aking pinuntahan. Kahapon, nagpunta kami ng PRC, ako pala, pero kasama ko yung mga anak ko kasi wala mapag-iwanan sa kanila para mag-renew ng aking license. Yan, finally, nakuha ko din siya. Pero, syempre inabot yan ng mga siguro halos 3 oras. Dumating kami doon mga around mga 10, yan, past 10 a.m. Tapos napakahaba ng pila. Ito yung kapag doon kayo magre-renew sa Rob Novaliches, doon sa satellite office nila. Yan, usually mahaba ang pila. So minsan may guard, minsan naman wala. So kahapon pagdating ko walang guard. Tapos ang dami nakapila doon sa labas. Sabi ko, ala, ang dami pala magre-renew. Pero hindi pala sila magre-renew, yun yung mga mag-e-exam. Lahat ng mga for renewal, kung wala yung guard, papasok tayo doon sa loob. Doon na tayo magtanong kung saan yung last na pila doon sa mga magre-renew ng license. Yan. So, yun. Pumasok ako doon, nakipila na rin doon sa renewal lane. Medyo mabilis naman kapag renewal na siya. Sa akin pala, teacher's license ito. Anyway, yun na. So pagdating ko doon, nasa counter na ako. So ang kinukuha lamang yung old PRC ID natin, tapos yung ating pinaprint na form doon sa online, at saka i-show mo rin yung payment mo. Kasi di ba bago tayo mabigyan ng appointment date and schedule na time, dapat mabayaran muna natin doon sa PRC. So yung binayad ko ay more or less 450 pesos yata. Oh my God. Yan. Ito yun. Yan. Ito siya. Yan. Tapos, nagpa-print din ako nito. Yan. So, nagpapa-appointment ako ng May 8 at saka yung binayaran ko, 450 pesos. Yan. Kasi bago ma-expire yung ating license, every 3 years, di ba, may expire siya. Dapat tayo ay nakapag-file na ng for renewal para wala na siyang fees or penalties na babayaran. So, pag walang penalty, 450 pesos lamang siya. Yan. Dapat bago mag-birthday. Today is my birthday. Anyway, yan. So, nakuha ko rin siya, pero matagal. Kaso, ang nangyari, meron pa akong isang form. Ito siya, yung form na yan. Yung picture ko kasi doon, yung photo ko kasi dyan, ay walang color. So, kapag kayo pala, kasi nalilimutan ko din dahil di ba every 3 years lang tayo nagre-renew. So kapag tayo pala ay mag-update ng ating account dun sa portal ng PRC, dapat para makatipid tayo at hindi na ipapaulit sa atin, dapat naka-color tayo. Ganyan, yan. Kasi ganito yung kailangan nila roon. Kasi check nila kung papasa ba sa kanila o hindi. Eh yung suot ko kasi kahapon, kung maalala ninyo na nag-take ako ng video on my way to the satellite office, ayun din, yung suot ko nung kinuhanan ko siya ng picture. At yun din ang in-upload ko, which is hindi siya pwede. So may susukatin sila, may ballpen, kung makikita ninyo, may linya ng ballpen ginawa nung sa admin dun sa loob na dapat hanggang ganun lang. Yan. So dapat may color talaga dapat. So kung hindi mapaprocess ito. At kailangan, kung doon ka sa Robinsons, saan ba yun? Novaliches, kailangan uulitin mo siya. Pag inulit naman, magpapapicture ka lang, doon sa kabila, hindi naman kalayuan, malapit lang din, papapicture ka lang, Ganun pala. aantayin mo lang, tas may magpa-process naman doon. Magbabayad ka lang ng 120 pesos to 150 pesos para ulitin. At sila na rin po ang mag-upload nung bago mong photo doon sa pinaka-form natin, yung pinakita ko kanina. Yun siya. Then, after nun, sasabihin mo lang doon sa loob ng PRC na na-upload na po yung bago mong photo doon sa iyong account at ipaprocess na nila ito. Yan. Depende sa dami ng tao. Kahapon napakaraming tao. So, anong nangyayari? Kahit medyo maaga ako, 10 a.m. to 11 yung appointment ko, inabot pa rin ako ng hapon. Siguro mga 1:30 bago ko nakuha yung bago kong ID. Kasi ang dami talaga. Siguro araw-araw baka marami. Kasi hindi lang naman teacher's license eh. Lahat ng klaseng professions, 'di ba? Kapag mag-renew tayo, kailangan doon kung saan tayo malapit. Yan. So doon pala ako nag-renew sa Robinsons Novaliches. Tsaka i-flex ko lang talagang saludo ako doon sa mga nasa loob dahil hindi sila mataray or whatever, very considerate sila. Lalo sa kagaya ko kasi pagdating ko doon sa counter ba ang tawag doon? Kung saan ako magsasubmit, counter 5 yata. Kung saan 5 or 7. Kung saan ako magsasubmit ng document or documents ko, inaalala ko yung CPD. Kasi 'di ba, pangatlong renew ko na walang CPD.
Yung iba, tinatanong. Yung iba, mga kasabayan ko pala ay mga nasa public sila nagtuturo. May mga dala nga silang certificates eh. Kaso, yung certificates na dala nila, hindi tinanggap. Kasi hindi daw siya yun ang kailangan. Kailangan talaga kung ano yung mga nandoon sa portal, sa website ng mga accredited CPDs. Yun yung tinatanggap nila ng mga CPD units. I guess yun yung mga accredited. Yung mga certificates na dala nila from public schools, guys, hindi nila tinanggap. Di ko alam kung bakit. Yun din, kasi naka-chat ko sila, nagkakausap kami bago pa lamang masalang doon sa harap. Then, pagka wala ka naman palang CPD, magla-login ka lang doon sa logbook nila. Kumbaga parang waiver siya. Susulat mo na yung pangalan mo, tapos kung yung pirma mo, kung anong date. Tapos sasabihan ka lang na sa susunod ay ganito yung CPD na gagawin mo. Pero sa part ko, itong taon na to kahapon, hindi naman ako nasabihan. Pero 3 years ago, sa may ibang satellite office, nasabihan ako na dapat sa susunod na balik ay may CPD na. Kaya kahapon sobra talaga ako nag-alala. Kasi hindi ko sigurado kung makaka-renew pa ba ako o hindi. Gratefully, nakapag-renew ako kahit wala pa din akong CPD. Pero kung after 3 years at meron pa rin yung CPD na yan, dapat siguro meron na tayong kahit 15 units na CPD. Doon tayo magbe-base sa mga accredited sa mga nakalista doon sa website ng PRC. Huwag basta-basta kung saan ka lang mag-enroll or magre-register. Kasi ang CPD, hindi naman siya libre, di ba? Yan. Yun yung natutunan ko kahapon. So hanggang December 31 yata, itong taon na ito, pwede tayong mag-renew ng ating mga licenses. Kapag or kahit wala pa rin tayong CPD, safe pa rin yun. Meron din ako nakasabayan doon na teacher din siya, 2019 pa siya last na nag-renew. Ang kanyang penalty ay umaabot ng 1,516 ganon. Yan. So, dapat, bago pa lang kayo mag-birthday, kapag pa-expire na yung inyong lisensya, dapat mag-renew na tayo para yung babayaran lamang natin ay 450 pesos. So guys, dapat naka-print yung mga forms natin para meron tayong maipapakita. Yan. Pagdating doon. Yan. Tsaka kung ano yung oras na nakalagay doon sa appointment, ganun din dapat yung time na makakarating ka. Kasi hindi natin malaman yung dagsa ng mga tao. Minsan marami, kahapon sobrang dami talaga. Tapos kung magkakaproblema ka pa doon sa form mo, ulitin mo, may possibility na mag-down pa yung system nila. Kagaya kahapon, nag-down yung system nila for maybe an hour or more than an hour. So talaga naghintay kami sa labas. Parang lumindol pa nga doon sa may Robinsons kahapon eh. Anyway, so yan, dapat asikasuhin natin yung mga licenses natin at i-ready din natin ang lahat. Salamat guys!